Masaganang araw mga kabukid. Oli Carabao po, inyong lingkod. Naubusan na naman po tayo ng charge ng ating mikropono. Kaya mano-mano na naman tayo maglalagay ng audio. Dito po, nagbababa tayo ng mga Madre de Agua. Mga pananim po natin ito na dadagdag sa pagkain ng ating mga hayop. Yan, dito naman mga kabukid, binabawasan natin ng bahagya ang pakpak ng ating mga alagang pabo nang sa gano'n ay hindi sila makakaalpas, sa ating bakod. Kasi yang ganyang kalalaki po, malalakas po 'yan magsitalon at, nakakalipad, nakakaalpas sa mga bakod. Sayang baka mawala po. 'Yan, 3 piraso po 'yan at, ating susubukin na paramihin. Ano ho? Kasi ka nga po 'no, mga kabukid, 'yan ang ating tandang, gugutom na siguro. So ang gagawin natin ngayon, magsasalang po tayo dito sa ating incubator ng fertile eggs o itlog na may similya. Meron na tayo dito mga fertile eggs na ating papipisaan dito sa ating incubator. Ito po yung galing sa ating mabuting kaibigan na si Arben o sa kanyang farm, AJ Line Heritage Chicken Farm. Yan. So, siya po yung breeder dito sa aming lugar ng um, Heritage Chicken. So, shoutout sa iyo, Sir Arvin. Tumisenyas mo ang aking cameraman. Ano yung direct? May mensahe ka ba? Wala. Okay. Pwede na. Tuloy. Pwede na. So, meron tayo dito 3 klase ng Heritage Chicken, 3 lahi. Meron tayong Rhode Island Red, meron tayong Black Astrolorp, at meron din tayong Jersey Giant. Sa pagkabilang namin kanina, ang ating Rhode Island Red or RIR ay 15 na itlog. Parang nasa 15 din yata yung ating Black Astrolorp. Hindi ko nagkakamali. 15 nga din ba? 15 nga rin na Black Astrolorp. And meron tayong 3, 6, 7 na Jersey Giant. Ayan, so mga kabukid, ito pong ating incubator ay nakaset po yung temperature niya na 37.5. So makikita nyo ngayon nasa 37.6 siya. So automatic na namamatay yung ilaw kapag naabot niyo yung 37.5. In this case, naabot niya yung 37.5, namatay yung ilaw. Nakikita niyo yung 37.6 pero kasi stored energy na lang yan sa loob na kaya umabot siya ng 37.6. So pababa yan, pababa na mababa. Kapag umabot na siya ng 37.2, automatic na sisindi ulit yung ating incubator. Meron po tayo ditong tubig. Ito po tubig, nagsisilbi po ito na para makapagbigay ng moisture sa loob para hindi na dry. Ayan, bumaba na siya ng 37.2 kaya nag-ilaw na yung ating incubator. So ito tubig, ang silbi ho nito, nagbibigay po siya ng moisture o saturation, enough na moisture o enough na saturation sa loob ng ating incubator para hindi siya dry na dry na makakasama sa kanyang incubation kung dry na dry siya. So sa loob ng 18 days, naka-fully open ang ating incubator. Itong vent niya naka-fully open. Sa ika-19th day hanggang mapisaan, pwede natin itong isara ng bahagya. So ika-19th day, sasara natin ng bahagya. Tapos fully closed siya kapag nag-hatch na sa 21st day. And then, buksan na lang natin ulit kapag nasa 22nd day na. Yan.
So pag-alisin na natin sila. So pag maglalagay ko kayo ng itlog, yung patulis ko ang nasa ibaba. Ayan mga kabukid, naubusan na naman tayo ng charge ng ating mic. Pero makikita nyo dito, naglalagay na po tayo ng fertile egg sa loob ng ating incubator. At sa ika-10 o pwede rin sa ika-12 araw, magkakandling po tayo o titingnan natin kung alin ang buhay at alin ang hindi buhay ng mga itlog. At tanggalin natin ang mga hindi buhay at iiwan naman natin yung mga magtutuloy para papisaan dito sa ating incubator. So hanggang dito na lang muna mga bukid. Magbibigay na lang po ako ng update pag meron na pong progress ang ating ginagawang pagpapapisa sa ating mga heritage chicken na fertile egg. So, like always, pag meron po kayong nakitang value dito sa napanood ninyo, paki-like naman po ang ating video na ito at mag-subscribe po and mag-like sa ating video para naman po updated kayo o sa ating channel, sorry, para updated po kayo sa ating mga ginagawa sa ating maliit na bukid. Maraming salamat mga kabukid. Masaganang araw po sa inyong lahat. Maraming biyaya sa bukid. Di mo na kailangan pang umalis. Sa Maynila'y